Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Sa inyong lahat, sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng may 20 taong gulang na binatang si Eric. Lumaki siya sa kanyang lolo Binoy. 5 taong gulang pa lang siya nang maulila siya sa kanyang mga magulang. Lumaking barumbado, lasinggero at palaging napapasali sa gulo ang binata. Isang gabi, habang nag-iinuman ang magkakaibigan, ay bigla silang nakatulog dahil sa kalasingan. Nagising na lang ang binata na nasa ibang lugar na sila, sa tribo mismo ng mga Amazona. Pahihirapan sila ng mga nilalang na nakatira doon. Dito niya makikilala ang isang dalagang magliligtas sa kanya sa kapahamakan. Ano kaya ang panganib na kakaharapin ng binatang barumbado sa kamay ng mga nilalang na dumukot sa kanila? Magagawa kaya niyang labanan ang pinuno ng mga Amazonang bangkilan? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng binatang barumbado na lumusob sa tribo ng mga Amazonang aswang. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano na naman ba itong pinasok mo na gulo ha, Eric? May hinampas ka na naman daw ng bote ng alak sa loob ng bahay ng babaeng nililigawan mo. Hindi ka na nahiya sa mga magulang niya. Talaga bang wala ka ng konsensya at basta ka na lang nananakit ng tao? Lolo naman ang aga-aga naman po ng sermon nyo Pwede ba? Huwag na po kayo magalit. Tapos na po yun Anong tapos na? Ha? Ipinatawag nga ako ni Kapitan. Nakakahiya talaga. Kung kailan na tumanda ako, saka pa ako nagiging laman ng barangay nang dahil sa iyo. Lolo, wala naman akong kasalanan dun Tigil-tigilan mo nga ako sa pagsisinungaling mo, Eric. Hindi ako naniniwalang wala kang kasalanan. Palagi kang nangunguna sa gulo. Kaya hindi mo na ako manloloko. Isa pa, malapit na ako mapuno sa'yo ha, Eric. Dahil madalas na akong ipinapatawag ni Kapitan. Wala akong maikatwiran para ipagtanggol ka. Sino naman po ba nagsumbong sa inyo kay Kapitan? Sino pa? Eh di yung lalaking inargabyado mo. Pambihira ka naman bata ka, oo. Sawang-sawa na ako sa patong-patong na reklamo sa'yo ng mga kapitbahay natin. Aba, apo, matanda na ako. Umayos ka naman. Hindi na ako maaaring palagi na lamang gumigit na sa gulo na ginagawa mo. Lo, matanda na nga po kayo. Kaya ang puso niyo po, relax-relax ng konti. Baka mamaya atakihin na naman kayo sa altapesyon Anong altapesyon na sinasabi mo? Sa libingan ako hahantong kapag hindi ka nagbago. Maaga ako mamamatay ng dahil sa iyong buwisit ka. Kung hindi na kita, apo, naku po, matagal na kitang nilayasan. Sawang-sawa na ako sa gulong pinapasok mo palagi. Lo, huwag na po kayong magalit. Tsaka ipinagtanggol ko lang naman po yung sarili ko Ipinapahiya po ako nung lalaking yun sa harap ng babaeng pinakamamahal ko Sinabihan ba naman akong
Ang lakas daw ng loob ko manligaw. Hindi pa naman daw ako nabibinyagan. Supot pa daw ako. Aba, sira ulong yun ah. Ibang usapan yun, Lo. Wala sa lahi natin na nagpapaapi. Kaya naman ikaw ngayon ang nang-aapi ng mga taong walang kalaban-laban sa iyo. Ang sabihin mo, nagyabang ka na naman sa mga kaibigan mo. Eric, habang maaga pa, tigilan mo na ang pakikipagbarkada mo at wala silang maidudulot na maganda sa iyo. Pambihira, ikaw lang yata ang magiging dahilan ng maaga kong kamatayan. Nako, Lolo Binoy, ang masasamang damo, matagal daw pumamatay yan. Kaya huwag kayo nagsasalita ng ganyan. Aba, ano ba palagay mo sa akin? Masamang damo! Agad na inawat ng may 20 taong gulang na binatang si Eric ang tangkang pagpalo ng baston sa kanya ni Lolo Binoy. Hindi na nito napigilan ang galit dahil sa kaliwat kanan na reklamong natatanggap ng matanda tungkol sa pagiging barumbado ng kanyang apo. Habang si Eric naman, alam niya kung paano pakakalmahin ang galit ni Lolo Binoy. Kaya hindi siya natatakot na gumawa ng kasalanan dahil alam niyang hindi siya nito matitiis. Pagkatapos ng pagtatalo ni na Eric at Lolo Binoy, lumabas ng bahay ang binata. Saktong paglabas niya ay bumungad naman sa kanyang harapan ang kaibigan niya na si Makoy. Nakangisi itong sumalubong sa kanya habang nakatingin sa kanyang muka. Pambihira ka naman, Tol, oh. Hindi masabitan na kawali ang mukha mo ah. Sinermonan ka na naman ba ni Lolo Binoy mo? O ano, tama ba ako? Peste kasi ng matalas na dila na nagsumbong kay Lolo eh. Ilaglag ba naman ako? Yung nangyari noong nakaraang araw, aba, nalaman pa ni Lolo Binoy. Ayun, nasabo na naman ako ng katakot-takot, may kasama pang sunrocks. Kulang na nga lang, ikula ako eh. Kaya naman pala ganyan ang itsura ng mukha mo eh. Gusot na para bang hindi madaanan ng pison. Lintik naman yan, Tol. Nangaasar ka ba? Mas lalo mo yata pinapainit ang ulo ko eh. Hindi naman sa ganon, Eric. Parang pinapatawa ka lang, ikaw naman. Masyadong mainit kagad ang ulo mo. Hindi ako sanay na ganyan ka eh. Ngayon lang kita nakitang nagalit ng ganyan. Isa pa, huwag mong isipin yun. Ako ba na nasa kalagayan mo, ganun din ang gagawin ko sa lalaking yun. Lalo na kung nakakalalaki na. Sampal sa ating mga lalaki yun, di ba? Huwag na nga natin pag-usapan ng tungkol dyan. Naaalala ko lang. Umiinit lang ang ulo ko eh. Teka, nasa na ba ang tropa? Bakit di mo sila kasama ngayon? Di ba may usapan tayo? Diyos ko, alam mo naman naman ngayon, tanghali na ako magsigising. Mamaya lang, baka nandito na rin sila. Teka, saan ba ang lakad natin ngayon? Saan pa ba? Di sa dating tagpuan sa kubo ni Dino. Masarap mag-inuman dun eh. Lalo pa tahimik. Saglit lang, Tol ah. Magpapalit lang ako ng damit. Diyan ka lang. Akma na sanang tatalikod si Eric para sana magpalit ng damit nang bigla niyang narinig ang usapan sa lamesang nasa tapat ng kanilang bahay. 4 na lalaking may mga asawa na ang nag-uusap habang nakaupo. Lasing at masama na ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga ito. Malalakas din ang boses habang nagtatawanan at sumusulyap sa kanya. Kasunod ng apir sa isa't isa na halatang ipinapakita sa kanya. Sinabi ng mga ito na bilib daw sila kay Lolo Binoy. Nag-aalaga raw ng barumbadong apo na walang silbi. Sakit ng ulo ng kapitan at palamunin na tambay. Kung umasta raw siya ay daig pa ang mayaman, pero ang totoo naman daw ay mahilig magpalibre sa barkada ng iinumin niyang alak. Sabay tawanan na tuluyang nagpapantig sa tenga ng binata. Ba't mga lintik ang mga to ah? Naghahanap yata ng sakit ng katawan ah. Baka gusto yata ng gripo sa tagiliran. Ano ka ba naman, Tol? Huwag mo nang patulan. Kasi na mga yan eh. Magkakaproblema ka lang dyan. Nagpigil ng galit si Eric
dahil nakinig siya kay McCoy. Bukod doon ay inalala rin niya ang kalagayan ni Lolo Binoy. Pero sadyang maraming tukso na gusto siyang magsimula ng gulo. Halakhakan ng mga ito ang lalong nagpainit sa ulo ni Eric. Tinabig niya ang kamay ni McCoy na nakaharang sa kanyang dibdib at dinukot niya ang balisong sa kanyang bewang na madalas niyang dinadala kapag umiinom siya. Nilapitan niya ang mga ito at hindi na siya nagpaawat sa kanyang kaibigan. Agad niyang sinipa ang lamesang kahoy at tumihaya yun sa lupa. Dahil sa ingay ng mga bote ng alak na nahulog sa lupa, nagtawag yun ng atensyon sa ibang mga taong naroroon. Tangka na sanang papalag sa kanya ang lalaking nagsasalita kanina, ngunit inunahan niya ito ng tutok sa leeg gamit ang kanyang balisong. Ang sigarilyo ng lalaki ay nanatiling nasa bibig nito, nanginginig dahil sa takot. Matapang na itinaas ni Eric ang kanyang paa sa bangko at maangas na sinalubong ng matalim na tingin ang lalaking nang iinsulto sa kanyang pagkatao. "Kalalaki mong tao, masyadong matabil ang dila mo. Walang lumalabas na maganda sa bibig mo, kundi pang-iinsulto sa buhay namin ng lolo ko. Siraulo ka!" Hindi makapagsalita ang lalaking natutukan niya ng balisong sa leeg. Sa pilitan niya itong iniupo sa bangko habang pinaiikot ang talim sa leeg nito. Ang tatlong kasama ng lalaki ay hindi rin nakapalag at nanatiling nakatingin lang sa binata. Walang makaawat habang kinikwelyuhan ni Eric ang lasing na lalaki. Gigil na itinutok ng binata ang dulo ng talim ng kanyang balisong sa bibig ng lalaki na may nakasingit pa na sigarilyo habang nanginginig. "Hindi ka ba nahihiya, ha? Ang laki mong tao? Chismoso ka, ha? Ano bang problema mo sa akin, ha? Tara, tapusin na natin!" Kahit natatakot, ay napilitan pa rin na sumagot ang lalaki at sinabi nitong wala naman itong problema kay Eric, habang hindi inaalis ang paningin sa nanlilisik na mga mata ng binata. Ayaw niya talaga sa lahat ay yung pinakikialaman sila ng ibang tao na wala namang kinalaman sa buhay nila. Inalis ni Eric ang pagkakatutok ng balisong sa bibig ng lalaki at inilipat niya yun sa damit nito. Mas lalo itong nanginig sa takot dahil sa ginagawa ng binata. Kinuha ni Eric ang nakasinding sigarilyo sa bibig nito, saka hinitit niya at ibinuga ang usok sa mukha ng lalaki. "Hindi ba't sinabi mong wala kang problema sa akin, ha? Pwes ngayon, may problema ka na!" Pagkasabi ni Eric ay inilagay niya ang sigarilyo sa loob ng damit nito, saka sinuntok ng dalawang magkakasunod sa sikmura. Naminipit ito sa sakit dahil sa pagkapaso sa sigarilyo, kasunod ng malakas nitong pagsigaw. Ang tatlong lalaking nakaupo sa kabilang upuan na nagtangkang sumugod kay Eric ay sinalubong naman niya ng sipa at suntok na tumama sa tiyan ng mga ito. Nang bumagsak ang mga ito sa lupa, itinutok ni Eric ang balisong sa mga tao at pinagbantaan ang lahat ng mga taong naroroon. "Ano? Ha? Kayo? Kayo lahat? Kung sino pa ang gusto magsalita ng masama tungkol sa akin, ay matutulad sa mga to. Sino pa? Binabalaan ko kayong lahat. Huwag na huwag kayong makikialam sa buhay ko. Kundi, matutulad kayo sa mga lalaking to." Dinampot ni Eric ang lalaking napaso ng sigarilyo at inihiga ng pabalya sa lamesa. Pinaikot niya ang balisong sa ere, sabay saksak ng talim sa kamay ng lalaki. Halos mabingi ang mga tao sa lakas ng sigaw nito, habang ang ibang mga kasama nito ay ganun din ang ginawa ni Eric. Binutas niya ang kamay ng apat na lalaki. Napataklob ng mga mata ang mga babaeng naroon dahil hindi nila kinaya
ang ginawa ni Eric. Hindi pa nasiyahan ang binata. Binugbog niya pa ang mga ito sa harap ng mga tao. Kaya naman, hindi na nakatiis si McCoy. Umawat na ito sa kaibigan na halos mapatay na ang mga lalaki. Eric! Eric, ano ba? Tama na! Awat na, sobra na yan! Baka mapatay mo na sila, Eric! Tama na! Talagang mapapatay ko sila, McCoy. Dahil sa sinabihan nila ako ng inutil. Ngayon nila sabihin sa akin yun. Dila naman nila puputulin ko. Tama na, Eric! Tama na yan! Baka marinig ka ni Lolo Binoy! Hindi niya ako maririnig dahil mahina ng pandinig nun. Huwag lang talagang may maglakas ng loob para isumbong ako kay Lolo Binoy. At talaga naman, tatamaan silang lahat sa akin. Hoy, kayong lahat! Kung ayaw niyo masaktan ha, huwag niyong pakikialaman ng buhay ko. Naiintindihan niyo ba? Pahila na inilayo ni McCoy si Eric sa mga tao, maging sa 4 na lalaking nakahiga sa lupa. Sumisigaw ang mga to dahil sa labis na sakit, habang hawak ang mga kamay na nasugatan nang dahil sa balisong ng binata. Nilingon pa ni Eric ang mga ito habang naglalakad papalayo, hanggang sa humantong silang dalawa ni McCoy sa tabing ilog, sa kubo ni Dino na madalas nilang pagtambayan. Naupo siya sa bangko habang ipinupunas sa kanyang damit ang balisong na may bahid ng dugo. Saka muling ibinalik sa kanyang bewang. Nang kumalma na ang binata, ay saka nagpahayag ng saloobin si McCoy. Ano ka ba, Pantol? Palagi mo nalang dinadaan sa init ng ulo ang lahat. Paano kung napatay mo mga yon? Aba, Chong, para sabihin ko sa'yo, mahirap makulong sa bilibid. Walang laya ron. Walang alak, sigarilyo at babae. Ikaw rin. Baka doon ka na tumanda. Hindi ko naman sila tinuluyan, Tol. Tinakot ko lang sila. Hindi ko lang talaga matanggap na ganong kasakit ang salitang lumalabas sa kanilang bibig. Akala nila siguro mananahimik na lang ako. Ay nako, nakakapanginig ng laman. Kilala mo ako, Tol. Alam mong hindi ko yun mapapalampas. At dahil sa ginawa ko, siguro naman magtatanda na ang mga yun. Oo naman, Chong. Talaga magtatanda lamang ngayon. Butasin mo ba naman ang kanilang mga kamay Aba, baka nga pare, baka salubong ka lang naman ngayon magkikikisay naman ngayon sa takot. Ang inaalala ko lang ay dumarami na ang kaaway mo, Tol. Baka isang araw, makita ka na lang namin ng barkada na nilalangaw ka na sa gilid ng daan, ha? Mahirap na kapag pera ang kumilos. Baka mamaya yan umupa sila ng titiklo sa'yo. Nako, tapos talaga maliligayang araw mo, Tol. Kaya bawas-bawasan mo muna ang katapangan mo. Ano naman ngayon kung dumami ang mga kaaway ko? Kahit pa umupa sila ng isang batalyon na papatay sa akin, hindi ako natatakot mamatay, Tol. Sadali nga, huwag na nga natin pag-usapan to. Ibili mo na lang ako ng alak nang mawala na tong galit ko. Mabuti pa nga. Basta dito ka lang, ha? Tatawagin ko na rin ang tropa at nang makapag-inuman na rin tayo. Sige, damihan mo ang bili ng pulutan, ha? Sabihin mo sa kanila gumastos sila ngayon at mainit ang ulo ko. Kaya libre muna nila ako. Sus, palagi ka naman libre. Bakit? May angal ka? Wala. O sige na, diyan ka muna. Kakamot-kamot sa ulo na iniwan ni McCoy si Eric. Nakangisi naman na ibinaling ni Eric ang kanyang paningin sa ibaba ng magandang tanawin na palayan mula sa itaas ng burol na kanyang kinaroroonan. Habang nakaupo pa rin ang binata sa mahabang bangko na gawa sa kahoy. Maaliwalas ang paligid, ngunit hindi ang damdamin ni Eric na nagliliyab pa rin sa galit. Maya-maya pa ay narinig niya ang yabag ng paa na nagmamadaling lumapit sa kanya. Si Lolo Binoy, galit na galit at mukhang nakarating na rito ang nangyaring pananakit niya sa mga lalaki. Ano na naman ba ang kulong ginawa mo, ha, Eric? Pambihira ka naman, bata ka, oo. Hindi ba't kakatapos lang natin mag-usap kanina?
Ano na naman ba itong nabalitaan ko? Lolo Binoy, pwede po ba tama na? Kung ano-ano po nasasagap niyong balita eh. Hindi ko ito bastang nasagap lang, kundi totoong nangyari kanina. Bakit mo sinaktan ang 4 na lalaking yon? Dapat lang sa kanila yun, Lolo. Pagsalitaan ba naman nila ako ng di maganda? Natural na pumalag ako. Tayo na po pinag-uusapan nila eh. Isa pa, pwede po ba sa akin yun? Wala silang karapatan na sabihan akong inutil dahil hindi silang nagpapakain sa akin. Subukan lang nila na ulitin pa nila ang ginawa nila. At hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit yun sa kanila. Ipaparanas ko sa kanila ang totoong gulo na hinahanap nila. Abay, nananahimik ako eh. Bigla akong maririnig na sasabihan ako ng ganon. Hindi maaari yun. Diyos ko naman, bata ka, oo. Mangilabot ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Ano na bang nangyayari sa'yo? Ba't nagkakaganyan ka? Bakit, Lo? Ipinagtatanggol ko lang naman po ang sarili ko sa kanila. Ano po bang pinuntan nyo rito? Yun lang po ba? Paano po kung napahamak ako? Sasabihin nyo pa rin ba yan sa akin, Lo? Sige nga, paano kung ako naunahan ng mga yun? Hindi ba't wala namang nangyaring masama sa'yo? Ikaw pa nga nakapanakit ng tao. Hala, sige na. Tumayo ka na riyan at makipag-usap ka sa mga taong inargabyado mo. Sabihin mo sa kanila na huwag kang isumbong kay Kapitan. Babayaran na lang natin kung magkano ang manggagastos sa pagpapagamot nila. Sige na, bilisan mo na riyan. Pigilan mo mga tao na sumugod sa barangay. Ang dinig ko pa naman eh, makikiusap sila kay Kapitan para palayasin ka sa baryo natin na po. Diyos ko naman, matanda na ako. Maawa ka naman sa akin. Tumayo ka na dyan at gawin mo na ang sinasabi ko sa'yo. Hindi po ako tatayo rito, Lolo Binoy. Hindi ko po sila pipigilan at wala tayong dapat pagbayaran sa kanila. Sila nagsimula ng gulo eh. Lumaban lang ako, pinagtanggol ko sarili ko. Kung gusto nilang pumunta sa barangay, edi pumunta sila. Hindi ako natatakot. Hindi po ako makikipag-usap sa kanila. Kaya ka binabansagan na barumbado. Dahil dyan sa mga katwiran mo na yan, hindi mo na lamang pinalampas. Umiwas ka na lang sana sa gulo. Sa halip na magpakumbaba ka, aba. Hindi, binutas mo pa ang mga kamay nila. Dahil sa ginawa mo, mas lalong lumakas ang hinala ng mga tao na ikaw raw ang dahilan kung bakit marami ang nawawalang lalaki sa baryo natin. Dahil natatakot sa'yo. Magbago ka na, Eric. Magbago ka na. Ayoko na ng ganitong buhay. Diyos ko naman, Lolo Binoy, oh. Pwede ba tama na po? Kung ano-ano na lang ang ibinibintang nila sa akin, ah. Wala akong kinalaman sa mga lalaking nawawala sa baryo natin. Aanin ko naman ng mga lintik na yun. Wala naman silang pakinabang. Basta ang pinakikialaman ko ay ang mga taong walang ibang ginawa kundi ang panghimasukan ng buhay ko. Ang pakialaman ako. Yung akala mo kung sino na ang mga tarantadong yun, na mga gunggong naman, na akala mo may mga ibubuga. Puro forma, puro lampa naman. Eric, puro mura na lang ang naririnig ko lumalabas na sa bibig mo. Hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo. Binusog kita ng pagmamahal. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganyan. Sa lahat ng nagawa mo, ito ang pinakamalala. Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa mo sa kanila, maaari ka nilang ipakulong? Paano naman ako, Apo? Ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. Habang nakikipagtalo si Eric kay Lolo Binoy, ay hindi siya tumayo sa pagkakaupo. Hinayaan niya itong nakatayo sa likuran niya at hindi niya rin pinagkakabalan na tignan ito. Kaya hindi niya nakita kung paanong tahimik na umiyak ang matanda. Pero tuloy pa rin ito sa pagsasalita. Ang sinasabi ko lang naman, Apo, huwag mo silang papansinin, pabayaan mo sila. Ang mga kapitbahay natin, wala naman silang nagagawa para sa atin. Hindi silang nagpapakain sa'yo. Ang gusto ko, umiwas ka na sa gulo. Kahit na anong sabihin nila sa atin, huwag mo na lamang patulan. Ang hirap sa inyo, Loy. Dinadaan nyo na lang po sa awa, bait at pananahimik. Kaya sinasamantala nila ang kabaitan nyo eh. Saka, ayoko ng pag-usapan to, pwede ba?
Sige na lo, malis na po kayo. Hindi na nagsalita si Lolo Binoy at narinig na lamang ni Eric ang yabag ng papalayong matanda. Napabuntong hininga siya at hindi niya akalain na pagsasalitaan siya ng ganun ni Lolo Binoy. Dala ng galit ay napasuntok na lamang siya sa bangko na kinauupuan niya. Maya-maya pa ay may narinig siya na maraming yabag ng paa na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal ay humarap sa kanya ang 4 niyang kaibigan na sina Pedro, Juan, Makoy at Dino. May mga dala itong alak, pulutang malalaking chichirya at 2 soft drinks. Nawala ang galit sa dibdib ni Eric, napalitan ng tuwa at pagkasabik sa pagtikim ng alak. Ayan, kasama ko ng tropa. Binanggit ko na sa kanila nangyari kanina. Aba, at masasaya pa ang mga gunggong. Panibagong karangalan na naman daw sa barkada natin ang ginawa mo sa kamay ng mga lalaking nakalaban mo kanina. Mga siraulo talaga nitong mga to. Tsamba lang yun, tol. Nalaman na nga ni Lolo Binoy. Ayun, masama na naman ang loob sa akin na matanda. Talagang walang maililihim sa baryo natin no? Mabilis talaga ang balita. O ano? Hala, sige na. Simulan na natin ang pag-iinom. Magsaya tayo dahil sa panibagong karangalan ng barkada. Itinaas ni Makoy ang kamay na may tangan na bote ng alak. Saka inihanda ang mga pulutan sa ibabaw ng lamesang gawa sa kawayan. Nagsimula na ang tagayan. Untugan ng mga baso at bote. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigawan, tawanan at kantahan na parabang may sarili silang mundo. Si Makoy ang unang nagbukas ng usapan. Bakit ba naging ganyan ka ha, Eric? Dati naman, tahimik ka lang at mabait. Nagbago ka nung namatay ang mga magulang mo. Teka. Ano bang ibig mong sabihin ha, Makoy? Ayusin mo ang tanong mo sa akin. Ang maging isang barumbado. Para kasing may pinaghuhugutan ng kasamaan ng ugali mo Naawa na kasi ako kay Lolo Binoy Tol, alam ko may dahilan kung bakit bigla ka nagbago. Tol, alam mo naman ang totoong dahilan, di ba? Masama ang loob ko dahil namatay ang mga magulang ko. Naulila ako sa mga magulang dahil mas inuna nilang iligtas ang buhay ng ibang tao kaysa sa akin. Masakit yun para sa akin, Tol. Para nung sasabog ang dibdib ko. Kaya hanggang ngayon, galit na galit ako sa kanila. Pagkatapos yung mga taong tinulungan nila, sila pa ang nangahamak sa pagkatao ko ngayon. Sinong hindi magwawala sa galit? Sige nga. Napabuntong hininga na lamang si Makoy dahil sa sinabing yun ni Eric. Maya-maya pa ay nagpaalam ito. Sige tol, maiwan ko muna kayo Iihi lang ako. Hindi ko kayang tiisin Sus, ang sabihin mo, tatakas ka lang. Uwihi ka Alam ko, hindi ka na babalik. Sige na, bilisan mo. Kailan ba ako tumakas sa inuwan natin? Totoong naiihi na ako Sige na, ituloy nyo na lang ang tagay. Babalik agad ako. Ang mabuti pa, Juan, Pedro, Dino. Samahan nyo nga si Makoy at baka mamaya takasan tayo. Wag na, ito naman walang tiwala. Para may kasama ka rito, mabilis lang ako. Isa pa, hindi rin naman yan makakasama sa akin tingnan mo nga mga laglag na tuka ng mga yan. Kahit kailan talaga, ang hihina nyo sa alak. Wala nang nagawa si Eric, kundi payagan ang kaibigan na umalis. Medyo tumalab na rin sa kanya ang alak. At ang 3 naman niyang kasama ay nakalugmok na rin sa lamesa. Habang tulog at nasa kamay pa rin ang bote. Siya na lamang ang natitirang gising. Inubos pa niya ang natitirang alak. Ganon din ang pulutan. Hanggang sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi na niya napigilan ang labis na antok. Naramdaman na lamang niya ang malamig at matigas na lamesa sa kanyang pisngi.
nagising ang natutulog na diwa ni Eric sa isang mainit at maalinsangan na paligid. Maingay. Mabaho ang singaw na nalalanghap niya sa hangin. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. At ganun na lamang ang gulat niya nang makitang nasa ibang lugar na siya. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid at nakita niya sina Pedro, Juan at Dino. Mahimbing pa rin na natutulog. Teka, nasaan ako? Anong lugar to? Napabalikwas ng bangon si Eric at akma na sanang tatayo. Pero napansin niyang nakagapos ang kanilang mga paa sa katre na gawa sa kawayan. Nasa gitna sila mismo ng isang malawak na tribo. Napapalibutan sila ng mga kubo na gawa sa kugon. Sa kanilang harapan, nakatayo ang maraming mga babae na halos iisa ang mga itsura ng kasuotan na damit. Kapirasong tela na tumataklob sa dibdib ng mga ito. Ang pang-ibaba naman na kasuotan ay maikling short na mula pa sa balat ng baboy ramo. May mga hawak ang iba na sibat, pero mas lamang ang mga babaeng may mga tangan na pana. Lahat ay nakatutok sa kanya na sa isang maling kilos niya natitiyak niyang sa kanya tatama ang lahat ng mga palaso. Kapansin-pansin ang mga balahibo ng manok na nakatali sa ulo ng mga ito, pati sa bukong-bukong ng paa. Magkakasunod na paglunok ng laway ang nagawa ni Eric habang hindi inaalis ang paningin sa mga babae. Pedro! Pedro Juan! Dino! Huy! Mga tiyong, gumising kayo! Pedro, ano ba? Bumangon kayo! Si Pedro ang unang bumangon at nanlalaki rin ang mga matang napatitig sa mga babaeng nakatayo pa rin sa kanilang harapan. Sunod naman na bumangon ay ang dalawang kaibigan niya na sina Dino at Juan. Hindi sila makagalaw dahil sa mga lubid na nakagapos sa dalawa nilang mga paa. Nataranta sa takot si Dino at sa paggalaw nito ay agad na nagpakawala ng palaso ang isang magandang babae. Tumama ang palaso sa balikat ni Dino. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito, dahilan upang magpakita sa kanilang tatlo ang isang matandang babae na nasa tingin niya ay nasa edad na 60. Mabangis ang anyo nito at istriktang nakatingin sa gawi ni Eric. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Bakit niyo sinaktan ang kaibigan ko? Wala kang karapatang magtanong sa amin at kanyang pirata. Hawak ko ang buhay ninyo. At sa mga sandaling ito, ako ang magdidesisyon kung gaano kayo katagal na mananatili sa tribo ko. Ano bang kasalanan namin sa inyo? At ginaganito niyo kami? Wala kayong kasalanan. Gusto lang namin na ubusin kayong mga lalaki sa baryong ito. Magtatayo ako ng isang lugar na puro mga babae lang ang nakatira. May sira na yata ang mga ulo niyo eh. Walang sira ang ulo ko. Pero sa gagawin namin sa inyo, kayo ang masisiraan ng ulo. Para sa amin, isang karangalan ang makakuha ng mga katulad ninyo. Lalo ka na, barumbado ka. Kilala kita dahil sa pagiging mayabang mo, lasinggero at mainitin ang ulo. Ganyang pag-uugali ang aking mga gusto. Pakawalan niyo kami dito. Hindi ako pumapatol sa mga babae, lalo na sa mga matatanda katulad ninyo. Pero kapag sinaktan niyo ako, sinasabi ko sa inyo, hindi ako magdadalawang isip na lumaban sa inyo. Dahil sa sinabi ni Eric, ay napahalakhak ng tawa si Marita. Nanginginig ang buong katawan nito at kita yon sa espada na ginagawa nitong tungkod sa pagkakatayo. Saka nagsalita habang nanlilisik ang mga mata. Hindi mo pa rin ba alam kung bakit kayo nandito? Hindi lang sakit ang mararanasan nyo rito, kundi kamatayan at pagpapahirap
na walang katapusan. Mawawala ang tapag mo, binata. Pagkasabi nito ay tinawag ng pinuno ang isang babaeng nakatayo sa hulihan ng hanay ng mga dalaga. Bukod ito sa pila, habang may sukbit na pana sa balikat. Nakatungo itong lumapit sa unahan, sa tabi ng matandang babae. Linda, iparanas mo nga sa kanila ang magandang pagsalubong sa mga bisita kita. Unahin yung linisin ng binatang may tama ng palaso sa balikat. Masyado kong naiingayan sa kanyang pag-iyak. Parang hindi lalaki. Bakit po ako kailangang gumawa, Pinunong Marita? Kasabay ng pagtatanong ni Linda sa kanilang pinuno, ang paglapat naman ng palad ni Marita sa muka ng dalaga. Sa sobrang lakas ay bumagsak sa lupa ang dalaga at galit na dinuro ng pinuno. Pinagtawanan ito ng mga kasama at umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Marita. Sa susunod, kapag may inuutos ako sa iyo, sumunod ka na lang at huwag ka nang nagtatanong-tanong. Naiintindihan mo ba? Sige na, tumayo ka na dyan at gawin mo na ang inuutos ko. Ilipat sila sa gitnang kubo. Gusto kong marinig ang kanilang mga sigaw habang pinahihirapan sila. Nang marinig ng dalaga ang sinabi ni Marita, agad itong tumayo at nag-utos sa kanilang mga kasama na kalagan ng gapos ang mga bihag at dalhin sa kubo na tinutukoy ng mga ito. Hinawakan ng mga babae si Eric at kakaiba ang lakas ng mga ito dahil hindi man lang siya makagalaw. Habang nakatingin lang siya sa babaeng inutusan nito, nakalagan sila ng tali. Napansin niya ang kakaibang kwintas ni Linda na parabang matagal niya na itong nakita. Hindi lang niya maalala kung saan at kailan. Pero binaliwala niya yon dahil mas inuna niyang magpumiglas sa pagkakahawak ng dalawang matabang babae na may pigil sa kanya. Pakaladkad siyang dinala sa kubo kasama ng kanyang mga kaibigan. Sandali! Pakawalan niyo ako! Saan niyo ba ako dadalhin? Ano ba? Bitiwan niyo ako! Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Huwag ka na magpumiglas at huwag mo na rin subukan tumakas. Wala kang malalabasan sa lugar na to. Miss, tulungan mo ako. Pakawalan mo ako rito, please. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Ang mga kasama ko, lalo na si Dino, saan niyo kami dadalhin? Ipunin mo na ang lakas mo kaysa magtanong ka sa akin dahil hindi ko rin naman yan sasagutin. Sino ba talaga kayo, ha? Bakit niyo ito ginagawa sa amin? Walang tugon na natanggap si Eric mula sa dalagang si Linda. Diretso silang pumasok sa kubo na pagdadalhan sa kanila. Pagpasok nila sa loob, tumambad sa kanilang paningin ang nakasabit na lalaki. Wala ng buhay, duguan ng katawan at may nakatarak pang palaso sa dibdib nito. Sumalubong sa kanyang pang-amoy ang pinaghalong malansa at nabubulok na laman ng tao. Nang mapako ang kanyang paningin, sa gilid ng silid, nakita niya ang mga patay na basta na lamang nakatambak sa isang tabi. Wakwak ang mga tiyan hanggang sa dibdib at maingay ang mga langaw na nagbabantang dumapo sa katawan. Sina Juan, Pedro at Dino na nakasama niya sa loob ay napasigaw. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito, nagwawala at nanginginig dahil sa labis na takot. Lahat sila ay nagulat sa mga nangyayari sa kanila. Dahil sa mga natuklasan, sinubukan nilang umatake ng suntok at kumawala sa pagkakahawak ng mga babae. Ngunit parang mga ahas ang mga ito kung gumalaw. Mabilis silang napabagsak sa sahig. Walang nagawa ang katapangan ni Eric habang nakadikit ang kanyang muka sa sahig. Mas lalong tumindi ang naaamoy niyang mabaho na parang nabubulok na laman ng tao.
Tama na yan! Itali niyo sila at linisan ang mga katawan. Naramdaman ni Eric na umangat ang kanyang muka sa sahig at sapilitang iginapos sa kawayang poste habang nakataas ang kamay. Wala nang nagawa ang kanyang mga kaibigan kundi ang hintayin ang kanilang magiging kapalaran sa kamay ng mga naggagandahang babae. Maya-maya pa ay umalis na ang mga babae at naiwan si Linda. Nakatingin lang ito sa kanila habang pinapakinggan ang kanilang mga pinag-uusapan. Nang mga sandaling yon, si Dino ay namimilipit sa sakit dahil sa dugong umaagos mula sa palasong nakabaon sa dibdib nito. Wala silang magawa para tulungan ang kaibigan, habang si Juan na hindi mapigilan ang hindi maiyak dahil sa takot. Paano raw sila napunta sa lugar na yon samantalang masaya pa silang nag-iinuman kagabi? Si Pedro naman ay hinahanap si Makoy habang pinagbibintangan ang kanilang kaibigan na baka raw ibinenta na sila sa mga babaeng bumihag sa kanila. Huwag kayong matakot. Ang kailangan natin ay umisip ng paraan kung paano tayo makakatakas sa demonyong lugar na to. Siguro silang nangunguha ng mga binatang matagal nang nawawala sa baryo natin. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit dinala tayo dito. Hindi naman natin sila kilala at wala tayong kasalanan sa kanila. Napansin ni Eric na natitigilan din ang kanyang mga kaibigan. Nakatingin lang sila kay Linda. Seryoso ang mukha nito at hindi niya mabasa ang tumatakbo sa isip ng babae. Magsasalita sana si Linda pero natigilan yon nang dumating na ang pinakapinuno ng mga babaeng dumukot sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso ni Eric nang sumalubong sa kanyang paningin ang tingin ng matandang babae na si Marita. Pagkatapos ay pairap na sinulyapan nito si Linda. Hoy, Linda! Lumabas ka nga muna at kakausapin ko lang itong mga bago kong bihag. Sige po, Pinunong Marita. Nahabol ni Eric ng tanaw si Linda dahil natitiyak niyang may gusto itong sabihin sa kanya kanina. Pero biglang nagsalita si Marita kaya nabaling ang tingin sa gawin nito. Nilapitan nito ang may sugat niyang kaibigan na si Dino. Hindi ba't sinabi kong linisan kagad ang katawan nito? Isahod niyo ang dugo at sayang. Dahil sa narinig ni Eric, pati ng kanyang mga kaibigan ay sabay-sabay silang nagwala at nagpupumiglas. Hindi nila hinayaan na lumapit ang mga tauhan nito sa kaibigan nila. Si Eric, hindi na siya nakatiis at mas nilakasan ang boses. Anong gagawin mo sa dugo ng kaibigan ko, ha? Sino ba talaga kayo? Galit na nilapitan ni Marita si Eric dahil naiingayan na ito sa malakas na boses ng binata. Nagulat siya nang bigla siya nitong sinaksak ng kuko sa kanyang dibdib. Namilipit sa sakit si Eric habang nagpupumiglas. Naramdaman niya ang pag-agos ng mainit na likido mula sa kuko nito na nakabaon sa kanyang laman. Mas pinilipit nito ang pagsaksak sa kanyang dibdib, kaya ang kanyang mga paa ay naipadyak niya ng paulit-ulit. Pakawalan niyo kami! Ano bang kasalanan namin? At ginaganito niyo kami! Wala kayong kasalanan. Basta't natsempuan lang kayo ng mga alagad ko. Malas nyo. Matitikman nyo ang pagpapahirap ko. At matitikman ko naman ang sariwang dugo na walang kasing sarap. Anong ibig mo sabihin? Matandang lukluban ka! Ngumisi si Marita sa tanong na yun ni Eric. Pagkatapos ay lumayo ito sa binata. Ipinakita nito sa kanya kung paano nitong dinilaan ang dugong nakadikit sa kuko nito. Nanlalaki ang mga mata nilang apat sa nakikitang kilos ng pinuno ng mga babaeng dumukot sa kanila.
Maya-maya pa ay tumingin ito sa isang alagad nito na nakatayo sa likuran ni Eric at kinausap. Dating gawin, simulan nyo na. Masarap ang lasa ng dugo niya, malinamnama at manamis-namis. Halatang birhen. Parang may mga masong pumupukpok sa dibdib ni Eric nang marinig niya ang sinabing yun ng matandang babae. Naupo ito sa bangko na may nakatayong dalawang babae sa tigkabilaan nitong gilid. Para bang panonoorin kung ano ang gagawin sa kanila. Ang mga kaibigan niya na natatakot na rin sa mga nangyayari ay nagulat nang biglang paluin sila ng kadena sa katawan. Umalingaw-ngaw ang ingay mula sa kanilang mga bibig nang lumapat ang kadena sa kanilang mga balat. Bawat hampas ay nag-iiwan yun ng pasa at latay na may kasamang pagdurugo. Namimilipit sila sa sakit habang nabibingi sila sa malakas na pagtawa ng babaeng masayang-masaya sa lahat ng pagpapahirap sa kanila. Napakasarap talaga pakinggan ang mga boses ng mga lalaking nahihirapan, nasasaktan. Pakiramdam ko, nakabawi na ako sa lalaking nanakit sa damdamin ko noon. Sige lang mga anak ko, dagdagan ang pagpapahirap sa kanila. Mga hayop kayo. Mga demonyo kayo. Pagsisisihan yung ginagawa niyong ito sa amin. Sa oras na makatakas ako, papatayin ko kayong lahat. Tandaan niyo yan. Pagbabayaran niyo to. Yun ay kung mabubuhay pa kayo ng mga kasama mo. Kung sa bagay, isa-isa ko lang kayo papatayin. Ihuhuli kita, binata, nang makita mo naman ang paghihirap ng mga kasama mo. Balita ko matapang ka raw at masama ang ugali sa mga kababaryo mo, hindi ba? Hindi naman kayo makakarating dito kung hindi ko pinag-aralan kung anong klaseng mga tao kayo. Kaya kahit kailan, hindi ako makakaramdam ng awa sa mga katulad ninyo. Sige lang, lakasan nyo pa ang paghagupit sa mga yan. Kahit na anong sabihin mo, mas halimaw ka sa akin. Wala kayong karapatan na saktan kami. Hindi kayo may hawak sa buhay namin. Diyos lang ang may karapatang bumawi sa buhay namin. Mga demonyo kayo! Wala ka nang magagawa. Dito na kayo mamamatay. Dito na kayo ililibing ng buhay. Sige pa, lakasan nyo pa ang pagpalo. Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Marita habang galit na nakaduro ang daliri kay Eric. Inutusan nito ang isa pang babae na dagdagan ang pagpapahirap sa kanya. Kumuha ito ng 5 kalamansi. Bawat hampas ng kadena sa katawan ni Eric ay pinapatakan nito ng katas ng kalamansi. Halos hindi na siya humihinga ng mga sandaling yon habang namimilipit sa labis na kirot. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ng binata, masayang-masaya naman si Marita. Habang ang kanyang mga kaibigan ay hindi na kinaya ang sakit. Nawalan na ang mga ito ng malay. Si Dino naman ay inalis sa pagkakagapos at hinila palabas ng silid. Kahit nanlalabo ang mga mata ng binata, ay pinilit niyang magtanong. Saan niyo dadalhin si Dino? Mga hayop kayo! Anong gagawin niyo sa kaibigan ko? Hahatulan na namin ang kaibigan mo mamayang gabi. Hindi kami magtitira kahit konti. Huwag kang mag-alala. Dahil patitikimin ka rin namin ng karne niya. Nagulantang si Eric sa sinabing yun ni Pinunong Marita. Kaya't pinilit niyang gumalaw para abutin ito ng sipa. Ngunit humalakhak lang ito ng tawa at lumabas ng silid na yun. Iginala ng binata ang kanyang paningin at napansin niyang nakalaylay na ang ulo ng kanyang mga kaibigan. Walang malay na tumutulo ang dugo sa saig. Bumakas ang galit sa anyo ni Eric at sa natitira niyang lakas
Pinilit niyang alisin ang lubid na nakagapos sa kanyang dalawang kamay habang nakasabit siya. Bawat galaw ay kumukuskus ang magaspang na lubid sa kanyang balat at naglikhayon ng sugat na agad namang dumugo. Ngunit tiniis niya yon hanggang sa umagos ang dugo sa kanyang braso. Saktong pagpasok naman ng dalagan si Linda, baka saan yun ito ang pag-aalala at pagmamadali. Huwag ka maingay! Gagamutin ko lang ang sugat sa katawan mo! Lumayo ka. Hindi ko kailangan ng tulong mong hayop ka. Isa ka sa kanila. Mga demonyo kayo. Kampong kayo na masasamang nilalang na nagpapahirap sa aming mga lalaki na wala namang kinalaman sa problema nyo. Mga demonyo kayo. Tumingin si Linda sa binata. Hinaplos nito ang pisngi ni Eric habang may luha ang mga mata. Baka sa mukha nito ang matinding awa, lalo na kung paano nitong tinignan ang mga kaibigan ni Eric. Hindi namin to gusto. Pero wala kami magawa. Nandito ako para tulungan ka. Kailangan mo magpalakas para makatakas ka rito. Alam kong may balisong ka sa bewang mo at hindi ko yung kinuha. Itinago ko yun sa bulsa mo kaya sige na. Tanggapin mo na ang gamot na to. Kahit papano ay mapapagaling nito ang sugat mo at mababawasan ang sakit na nararamdaman ng katawan mo. Hindi ako magtitiwala sa mga kagaya mo. Kaya umalis ka na. Dahil sa oras na makatakas ako rito, isa ka sa mga papatayin ko. Tumigil ka! Hindi pa ba sapat sa'yo na isinugal ko ang buhay ko sa pagpunta rito para gamutin ang mga kaibigan mo? Sa oras na mahuli ako rito ni Pinuno, papatayin niya ako at ipapakain ako sa mga alagad niya. Naiintindihan mo ba yon? Ako lang ang makakatulong sa'yo ngayon. Isa pa, hindi sila mga ordinaryong nilalang. Kaya ako nang nakikiusap sa'yo. Lumaban ka at magpalakas. Tumakas ka rito. At iligtas mo mga kaibigan mo. Humingi ka ng tulong sa iba. Sa baryo nyo. Matagal na sinuri ni Eric ang muka ng dalagang si Linda upang malaman niya kung nagsasabi ba ito ng totoo. Nalaman niya na mga Amazona ang mga babaeng dumukot sa kanila. Isang pangkat ng mga babaeng galit na galit sa mga lalaki. Pagkalipas ng ilang sandaling katahimikan, pumayag si Eric na gamutin ni Linda ang sugat niya. Sige. Magtitiwala ako sa'yo. Gamutin mo ako, bilisan mo. Baka mahuli ka pa ni Marita. Agad na tumalima si Linda sa utos ni Eric. Pagkatapos ay sinimulan na nitong gamutin ang mga sugat niya. Naramdaman niya ang paglapat ng gamot sa sugat niya. Kaya kahit paano ay nabawasan ang sakit nun. Ganon din ang ginawa ni Linda kina Pedro at Juan na wala pa ring malay sa pagkakataon na yon. Biglang naalala ni Eric ang kaibigan niyang si Dino. Teka nga pala, saan nila dadalhin si Dino, Linda? Anong gagawin nila sa kaibigan ko? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Pero mamaya lang pagdilim ng paligid ay tuluyan na siyang papatayin. Pero huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang pagpatay sa kanya. Magtiwala ka lang, Eric. Ano? Pero bakit nila papatayin ang kaibigan ko? Anong kasalanan namin sa inyo? Kakainin nila ng buhay si Dino. Ipapakain sa mga alagad ni Pinuno para gawing hapunan. Yun ang katotohanan at patakaran sa tribong ito. Kagaya na sinabi ko, hindi kami mga ordinaryong mga nilalang kagaya ng inaakala nyo. Kami ang mga pangkat na umuubos at pumapatay sa mga lalaking lasinggero. Mahilig manakit ng asawa at mga barumbadong kagaya mo. Hindi ko alam kung bakit ginagawa yun ng Pinuno namin. Pero hindi namin kagustuhan ito, maniwala ka. Gusto na namin makaalis sa kanyang pamamahala. Hindi na namin kaya ang lahat ng pinagagawa niya. Kaya nakikiusap ako. Lumaban ka, Eric. Lumaban ka. Magpalakas ka. At handa akong tulungan ka. Pero
Paano ka? Baka mapahama ka kapag tinulungan mo ko. Wala nang halaga ang buhay ko. Wala na akong pamilya. Namatay silang lahat, pati ang mga taong nagligtas sa buhay ko. Sa harapan ko mismo, ipinakain sila sa mga aswang. Dinukot kami ni Marita. Pagkatapos ginawa kaming kagaya nila. Hindi ko na matagalan ng ganitong patakaran at pamumuhay. Pero hindi kami masamang aswang. Hayop lang ang kinakain namin. Hindi katulad ng demonyong si Marita. Tao ang kanyang nilalantakan. At kapag wala na kami madadala sa kanyang pagkain, ang mga tauhan niya mismo ang kinakain niya. Kaya napipilitan silang maghanap ng pagkain para sa pinuno. Masama siya. Isa siyang demonyo na dapat nang patayin at ibalik sa impyerno. Umakas ang galit sa anyo ng dalaga habang nanginginig ang kamay na nakakuyom ang kamao. Napalunok ng laway si Eric. Hindi siya makapaniwalang may ganong klaseng mga nilalang ang naninirahan sa kagubatang yun. Hindi rin siya makapaniwala kung paanong nabuhay si Linda sa ganong kalagayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtiwala si Eric sa babaeng yun. Teka, anong klaseng aswang ba kayo? Kami ang mga aswang na bangkilan. Ang magagandang babae na nakikita mo. Hindi yan ang totoo naming mga itsura. Kapag kami nagpapalit ng anyo, nagiging isang hayop kami na may kakaibang lakas. Katulad ng baboy ramo, pusa, ibon, o hindi naman kaya ay asong ligaw. Lahat ng mga yon ay kaya naming gayahin. Kaya mag-iingat kayo sa mga hayop na makakaharap nyo. Dahil madalas ay mga aswang na bangkilan ng mga yon. Tanong lang, paano ba kami nakarating dito? Ang alagad ni Marita ang kumuha sa inyo. Binuhat lang kayo na walang kahirap-hirap. Sinubukan kong iligtas kayo. Kaya lang nahuli ako ni Marita. Kaya mainit ang ulo niya sa akin kanina. Linda, salamat sa paggamot sa sugat namin ha. Sige na, makakaalis ka na. Baka mapahama ka pa at may makakita pa sa'yo rito. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita ni Eric ay bumukas na ang pinto. Pumasok ang isang matabang babae na alagad ni Marita. Galit na galit itong sumugod kay Linda at sinabing bakit daw nakikipag-usap ito kay Eric at kung ano na naman daw ang binabalak ni Linda. Mula sa harapan ni Eric, kitang-kita niya kung paanong nakipaglaban ang dalaga sa kasamahan nito. Ilang beses nasaktan si Linda pero nakabawi ito. Gumanti si Linda ng sipa sa muka ng matabang babae. Bumagsak ito ng pasadsad sa saig. Dahil napuruhan ito ng sipa ni Linda, hindi kagad ito nakabangon. Mabilis na lumapit si Linda kay Eric. Dinukot nito sa bulsa niya ang balisong. Kasunod ng pag-atake nito sa kalaban. Sunod-sunod na saksak sa leeg ang ginawa nito sa babae. Kumalat sa saig ang bumulwak nitong dugo habang nagkikikisay ang katawan. Hinila ni Linda ang katawan ng babae sa tabi at tinakluban ng katawan ng mga bangkay. Pagkatapos ay tumayo ito at habol ang hininga na ibinalik ni Linda ang balisong sa bulsa ni Eric. Siguro naman, naniniwala ka na sa mga sinasabi ko sa'yo. Hahanap lang ako ng tiyempo at ililigtas kita rito. Pero kung hindi kakayanin ng mga kaibigan mo na tumakas, iwanan mo sila rito. Saka mo balikan kapag nakahingi ka na ng tulong sa taong bayan. Sige na, aalis na ako. Gawin mo ang lahat para hindi ka mampahirapan ni Marita. Ipunin mo ang natitira mong lakas. Sige, mag-iingat ka, Linda. Salamat. Isang tango lang ang isinagot ni Linda sa sinabing yun ni Eric. Pero bago ito umalis sa kanyang harapan, ay napako na naman ang kanyang paningin sa suot na kwintas ng babae na may palawit na bala ng baril. Biglang bumundol sa kanyang dibdib ang kaba dahil pakiramdam niya ay parang pamilyar talaga sa kanya ang kwintas na yun.
Maya-maya pa ay naghari na ang katahimikan sa loob ng silid at dala ng pagod na nararamdaman nang hina ang kanyang katawan at agad na nakatulog. Pagkalipas ng 3 araw na pamamalagi nila sa tribo ng mga aswang na bangkilan, ay hindi na nga nakabalik pa si Dino sa silid na kinaroroonan ng 3. Hindi sila binisita ng pinuno na si Marita dahil abala ito sa paghahanap ng mga bagong biyag na lalaki. Sapat na ang ilang araw para gumaling ang sugat nilang 3 na gabi-gabing ginagamot ni Linda. Ito rin ang nagdadala ng pagkain nila. Pero dahil sa malaking pinsala ng katawan ng mga kaibigan ni Eric, hindi makakasama ang mga ito sa planong pagtakas ng binata. Isang gabi, tahimik na pumasok sa loob ng silid si Linda kasama ang 3 babae na kakampi nito. Ayaw sana niyang iwan ang 2 kaibigan. Subalit sa laki ng pinsalang tinamo ng mga ito sa binti, ay mahihirapan lang ang mga ito na makapaglakad o tumakbo. Wala nang oras. Kailangan mo nang umalis dito. Umalis ang aming pinuno at ang mga alagad niya. Mabisa rin ang pinainom kong pampatulog sa mga naiwang bantay rito. Kaya wala na magiging hadlang sa pagtakas mo. Maraming salamat talaga, Linda. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Saka ka na magpasalamat kapag nakauwi ka ng ligtas. Pero nakikiusap ako sa iyo. Mag-iingat ka. Balikan mo mga kasama mo rito. Makakaasa ka na habang wala ka, ako munang bahala sa kanila. Sige na, umalis ka na. Mula sa madilim na bahagi ng tribo, ay mabilis na tumakbo si Eric para tumakas. Lakad-takbo na halos hindi lumapat ang kanyang mga paa sa lupa. Sinunod niya ang direksyong itinuro sa kanya ni Linda. Nang mga sandaling yon, ay wala na siyang ibang nasa isip kundi ang makarating sa bahay ni Lolo Binoy. Halos mabingi siya sa malakas na tibok ng kanyang puso. Pagkalipas ng 1 oras na pagtakbo, ay narating niya ang kanilang bahay. Bukas ang ilaw na gasera sa loob ng kanilang sala. Akma na sanang papasok sa loob ng bahay si Eric nang lumabas naman sa pintuan si Makoy. Susugurin niya sana ito para suntukin. Subalit naunahan siya nitong magsalita. Naku tol, ano ba nangyari sa inyo? Saan ba kayo nagpunta? Bakit ngayon ka lang umuwi? Anong ibig mo sabihin? Hindi mo alam kung saan kami nagpunta at kung sinong kumuha sa amin habang lasing kami? Siyempre naman tol, umihi lang ako ng gabing yun, di ba? Pagbalik ko, wala na kayo ng mga kaibigan natin eh. Saan ba kayo nagpunta? Pambihira naman kayo, oo. Hindi kagad nakasagot si Eric sa tanong na yon ng kaibigan dahil hindi niya malaman kung paano niya sisimulan ang pagkikwento rito. At dahil nasa madilim siyang bahagi, hindi nito kagad napansin ang mga sugat sa katawan ni Eric. Kaya nang lumantad siya sa liwanag, ay mas lalong nanlaki ang mga mata ni Makoy. Anak ng tutsa, oo. Ano ba nangyari sa'yo, tol? Saka nasa na mga kaibigan natin? Hindi mo ba alam na masyado na nag-aalala sa'yo si Lolo Binoy? Alam mo, Chong, dito na nga ako natutulog eh. Para bantayan siya eh. Dahil lang akala niya, iniwan mo siya at sumama ang loob mo sa kanya. Nasaan si Lolo, tol? Diyos ko, tol, kung alam mo lang. Grabe ang nangyari sa akin sa tribong pinagdalhan sa amin sa mga babaeng yun. Pumasok nga muna tayo sa loob ng bahay nang maisalaysay mo ng maayos sa amin kung ano ba nangyari sa inyo. Halos magkasabid-sabid ang mga paa ni Eric nang samahan siya ni Makoy na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok nila sa sala ay nagulat ang matanda nang makita nito ang binata. Bumakas ang pag-aalala sa muka ni Lolo Binoy nang makita ang apo at hindi na nito napigilan ang sarili. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Umiiyak at hinaplos ang sugat sa kanyang katawan. Diyos ko, apo ko! Ano nangyari sa iyo? Saan ka ba nagpunta, ha? Lolo Binoy, huwag na kayong umiyak.
May dumukot po sa amin eh. Biniyag po kami ng mga amaso ng bangkilan sa gitna ng kagubatan. Ang problema, patay na po yata si Dino. At kasalukuyan po nakakulong ang dalawa ko pang kaibigan doon. May isang babae po na tumulong sa akin kaya po ako nakatakas. Ang pangalan ho niya Linda. Pinatakas niya ako. Lolo Binoy, kailangan ko silang balikan. Ililigtas ko sila at kailangan ko po ang tulong niyo. Diyos ko, apo ko, paano kayo nakarating sa lugar na yon? Yun nga po yung pinagtataka namin ni na Pedro eh. Kung paano kami nakarating sa lugar na yon. Nagiinuman lang kami sa kubo pagkagising po namin. Yun nga, kaharap na po namin ang mga amaso ng bangkilan. Maging ang matandang babaeng hukluban na si Marita. Nakaharap ko siya at pinahirapan kami sa bahay niya. Lolo, demonyo siya. Alagad siya ng kadiliman. Siya po ang kumukuha sa mga lalaking napapabalitang nawawala sa baryo natin. Dahil ginagawa niya pong pagkain. Hindi kagad nakapagsalita si Lolo Binoy. Nangihina ang tuhod nito na napaupo sa bangko na agad naman na inalalayan ni Makoy habang nakikinig din ito sa kwento ni Eric. Pabalik-balik sa paglalakad si Eric habang naguguluhan na panay ang sabunot sa kanyang buhok. Alam ko tungkol sa mga amasonang yon. Ngunit matagal na panahon na silang nananahimik. Magmula nang mamatay ang mga magulang mo, Eric. 15 taon na ang nakakalipas. Magmula nang mangyari ang trahedya sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, dinala ka sa lugar nila kung sana doon din namatay ang mga magulang mo. Pero imposible. Matagal na silang umalis sa tribong yon. Lolo Binoy, bumalik po sila ron para pumatay ng mga kagaya kong barumbado at masasamang ugali. Yun ang sinabi sa akin. Kumakain sila ng tao, Lolo. Nagpaparami sila ng alagad sa pamamagitan ng pagdukot sa mga batang babae. Ginagawa nilang aswang ng mga yon. At kasama sa mga naging biktima si Linda. Sa tingin ko, hindi lang yun ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng pinuno nilang si Marita. Panahon na siguro para ipagkaloob sa iyo ang aking medalyon. Yun lang ang makakatalo sa kanilang pangkat. Masyado ng marami ang namamatay at nadadamay sa paghihiganti niya. Panahon na para tapusin ang pag-aasik niya ng lagim. Teka, Lolo. Sa paraan ng pagsasalita niyo, Lolo, parang kilala niyo si Marita. Bakit po siya naghihiganti? Tama ka. Kilala ko siya, Eric. Dahil siya ang babaeng nasaktan ko nung araw. Magmula noon, palagi siyang nagkukulong sa bahay niya habang hindi niya matanggap ang nangyaring pag-atras ko sa kasal namin. Isinabay niya ang pag-aalay ng kaluluwa niya sa kampon ng kadiliman, kapalit ng parusang ibinigay niya sa akin. Namatay ang mga magulang ko, pati na ang mga magulang mo, nang dahil sa kanya. Marami na siyang napapatay dahil sa naging kasalanan ko sa kanya. Hindi ko siya totoong binahal noon dahil biktima ako ng gayuma niya. Kaya nang sabuyan ako ng asin ng lola mo, bumalik ako sa katinuan at iniwan siya. Wala akong kaalam-alam. Nakakaiba pala ang pagkatao niya. Napakasama niya. Kampon talaga siya ng dyablo, Lolo. Pati na ang mga magulang ko pala'y pinatay niya. Pagkatapos naman ay ako ang balak niyang isinod. Wala kaming alam sa nakaraan niyo. At sa tingin ko po, hindi niyo kasalanan kung bakit niyo siya iniwan. Dahil biktima nga kayo ng gayuma. Marahil hindi niya alam na apo kita. Kaya buhay ka pa hanggang ngayon. Sukdulan ng ganlangit ang galit niya sa akin. Huli na rin, nang malaman ko na si Marita pala ay biktima ng pang-aabuso ng sarili niyang ama. Sa tuwing naglalasing ang kanyang ama noon, ay ginagawan siya ng kahalayan. Hindi pa natapos roon ang pagpapahirap sa kanya. Ang barumbado niyang kapatid, kapag nagagalit, hinahampas siya ng kadena sa katawan, sinusugatan at iniinom ang dugo ni Marita. Nilalagyan ng kalamansi at gustong-gusto nila ang pagsigaw ni Marita. Nang makilala niya ako, inisip niya na ako magliligtas sa kanya. Pero dahil nangyari ang lahat ng yon,
sa kapangyarihan ng gayuma, pati ako ay nawala sa kanya. Magmula noon, nawalan na ako ng balita tungkol sa kanya. Kaya pala ganun din nila kami pinahirapan. Ginawa niya kung paano siya sinaktan noon. Pero kahit ganun, wala kaming kasalanan sa kanya. Para ganun din ang gawin niya sa amin. Masyadong naghirap ang kalooban ni Marita sa kamay ng mga lalaki. Kaya siguro siya nagkaganoon. Pero hindi pa rin po yung sapat na dahilan para maningil siya sa kasalanan ng sarili niyang pamilya. Sila ang dapat na pinarusahan niya. Dapat kayo pa nga po ang magalit sa kanya dahil ginayuman niya kayo. Hindi ako ganun kasama. Kaya ni minsan ay hindi ako nagalit sa kanya, Eric. Dahil sa mga narinig ni Eric, mula sa matanda, nangihinang napaupo ang binata sa bangko. Nakatabi nito, hinubad ni Lolo Binoy ang suot nitong medalyon at isinuot yun sa kanya. Nagkatinginan sila ni Makoy na wala ring imik sa tabi ni Lolo Binoy. Maging ito ay hindi makapaniwala sa mga kwento na yon ng matanda. Lolo Binoy, tanong lang, ano po bang klaseng medalyon ito? Pinagmasdan ni Eric ang palawit ng medalyon habang nagtatanong sa matanda. Nang lumapat yon sa kanyang dibdib, para siyang nakaramdam ng lakas. Nawala ang kirot ng mga sugat at para bang gumaan ang kanyang pakiramdam. Yan ang medalyon na Tres Pico Roma na may hugis tatsulok at mata sa gitna. Sa loob ng tatsulok ay nakaukit ang 3 letra ng sagradong tanda, ang simbolo ng katawang mortal, isipang banal at kaluluwang hindi namamatay. Ang 3 ito ang bumubuo sa mismong Tres Pico. Kaya magagamit mo yan sa kahit na anong masasamang elemento na magtatangka sa buhay mo. Bibigyan ito ng lakas ang sandatang hahawakan mo at magdudulot ng kamatayan sa mga aswang na bangkilan. Ang 3 tuktok ng dulo ng tatsulok ay nangangahulugan ng lakas na pinagmumulan ng kapangyarihan ng medalyon. Kung ganito po kalakas ang medalyon, may magagamit na po akong panlaban sa mga halimaw na dumukot sa amin. Lolo Binoy, kailangan ko po ang tulong nyo. Iligtas po natin ang mga kaibigan ko. Teka. Ang ibig mo ba sabihin iniwan mo sila, tol? Oo, Makoy. Hindi ko sila naisama dahil napuruan ang kanilang binti sa labis sa pagpapahirap sa amin ni Marita. At marahil sa mga sandaling to, matutuklasan na nila na nakatakas ako. Nasa panganib ang mga kaibigan natin, tol. Maging ang mga babaeng tumulong sa akin. Pero hindi magiging madali ang pagsugod natin sa tribo nila, Apo. Kailangan natin ng matinding pagsasanay sa paggamit ng medalyon at sa sandatang ibibigay ko sa iyo. Taglit na tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng silid nito. Pagbalik ay dala na nito ang isang sandata na nakabalot sa kulay itim na tela na natatalian ng pulang tali. Iniabot ni Lolo Binoy ang bagay na yon kay Eric. Lolo Binoy, ano naman po to? Isang lumang espada na nagamit pa ng lolo ko sa digmaan laban sa mga aswang na bangkilan na nagtangkang sumakop sa baryo natin noon. Maiwaga ang sandatang yan at magagamit mo yan para sugpuin ng mga kalaban. Hinawakan ni Eric ang espada. Inalis niya ang telang bumabalot dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang espada at iwinasiwas sa ere ang talim nito. Kumislap yun sa liwanag ng ilaw na gasera. Saka muling tumingin kay Lolo Binoy. Kailangan mong matutunan kung paano gamitin yan. Kaya wala tayong sasayanging oras dahil may mga buhay pa tayong kailangang iligtas. Ngayong gabi, hanggang bukas ng hapon, magsasanay tayo na magsasanay. Sumama ka na rin, Makoy, dahil ikaw ang hihingi ng tulong sa taong bayan.
Mauuna kami ni Eric sa tribo ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Alam ni Kapitan kung paanong pumunta roon. Kagaya ng napagkasunduan nila, nagsimula sila ng pagsasanay at simula ng maisuot sa leeg ni Eric ang medalyon ay nawala rin ang sakit ng katawan ng binata. Habang nasa gitna sila ng pagsasanay, biglang lumitaw ang malakas na liwanag sa mata ng medalyon. Biglang napahinto si Eric na agad naman na napansin ni Lolo Binoy. Eric, bakit bigla kang tumigil? Lolo, kakaiba po ang liwanag na lumitaw sa medalyon. Ano po ang ibig sabihin nito? Palatandaan yan na unti-unti mo nang natututunan ang mga galaw sa paghawak ng espada at pagbibigay ng bisa sa medalyon sa pamamagitan ng paglabas ng hangin sa iyong bibig. Nangangahulugan na magkaugnay ang iyong hininga sa medalyon. Kaya sige, ituloy mo lang. Mukhang mapapadali ang paglusog natin sa tribo nila dahil mabilis kang matuto sa paggamit ng sandata. Ipinagpatuloy ng maglolo ang pagsasanay. Maging si Makoy ay nakisabay na rin sa kanila. Pati ang paraan kung paano palilitawin ng binata ang kapangyarihang taglay ng medalyon ay mabilis niya ring natutunan. Ang pagsirko sa ere at pagtalon ng mataas, lahat ng yon ay agad na pumasok sa isip ng binata. Nagagawa niya yon ng maayos. Kaya bago sumapit ang 4:00 ng hapon, natapos nila ang pagsasanay. Ni hindi man lang nakaramdam si Eric ng pagod. At bilang pagsisimula ng pakikipaglaban niya sa mga aswang na bangkilan, isang pasya ang ginawa niya. Lahat ng mga taong nagawa niya ng masama ay nilapitan niya at isa-isang hiningan ng tawad. Ipinagtapat niya rin sa mga ito na may mga aswang sa kanilang baryo at kailangan niya ang tulong ng mga ito para iligtas ang kanyang mga kaibigan na binihag ng mga aswang. Subalit marami ang hindi naniwala sa kanya dahil nga sa pagiging barumbado niya. Hindi siya pinansin ng mga ito at sinabi pa ng mga ito na imposible na raw na magbago ang isang kagaya niya. Kaya ang ginawa ng mga ito, pinagsarahan siya ng bintana at pintuan. Malungkot na umalis si Eric sa harapan ng bahay ng mga ito. Ganon din ang ginawa sa kanya ng mga lalaking nasugatan niya sa kamay. Galit na galit ang mga ito at ipinagtabuyan siya. Ang mga magulang naman ng kanyang kaibigan ay labis ang pag-aalala nang malaman ang mga nangyari sa kanilang anak. Kaya nangako ang mga ito na susunod ang mga ito sa kanila. Kahit paano ay nagkaroon ng konting pag-asa ang binata. Naramdaman niya ang palad ni Lolo Binoy sa kanyang balikat. Tara na, Apo. Huwag mo silang pilitin na paniwalaan ang paghingi mo sa kanila ng tawad. Kusa yung ibinibigay sa oras na makitang bukal sa loob mo ang paghingi sa kanila ng kapatawaran. Maging ang 4 na lalaki kanina na nagsara sa iyo ng pinto at bintana, hindi mo sila masisisi kung bakit ganun na lamang ang naging reaksyon nila. Pagkatapos mo ba naman butasin ang kanilang kamay, sariwa pa sa kanilang alaala ang galit. Kaya hayaan mong mapatawad ka nila sa takdang panahon. Ngayon ko lang po naisip ang lahat po ng pagkakamali ko nagawa, Lolo. Dumating na po sa punto na wala na silang tiwala na magbabago pa po ako. Ngunit hindi po ako susuko, Lolo. Umaasa ako na mapapatawad din nila ako balang araw. Hindi ka masamang tao, Apo. Naligaw ka lang ng landas at masyadong dinibdib ang nangyari sa mga magulang mo. Pero ngayon, may pagkakataon ka na para maitama ang pagkakamali mo. Patunayan mo na nagbago ka na at harapin ang pagsubok na to sa buhay mo. Halika na, simulan na nating maglakad.
Pagkatapos na marinig ni Eric ang mga sinabing yon ni Lolo Binoy, ay nagsimula na silang tahakin ang daan papunta sa tribo ng mga aswang na bangkilan. Malalaki ang hakbang ng kanilang mga paa na halos hindi lumapat ang mga yon sa lupa. Tangan ang espada ay inaninag ng binata ang daan sa tulong ng liwanag mula sa bilog na buwan. Habang si Lolo Binoy naman ay dala nito ang itak na madalas nitong ginagamit sa pagpuputol noon ng gatong. Pagkalipas ng isang oras na paglalakad ay narating nila ang kinaroroonan ng tribo. Tahimik at mas dumami ang bantay sa labas ng bakuran. Mukhang pinaghandaan nila ang pagbabalik mo, Apo. Parang alam nila na babalikan mo ang mga kaibigan mo. Lalabanan ko po sila, Lolo. Kahit gaano pa nila pinaghandaan ang pagbabalik ko, ililigtas ko pa rin ang mga kaibigan ko. Kailangan natin maghiwalay. Sa kabila ako dadaan. Apo, mag-iingat ka. Huwag mong kalilimutan ang mga naituro ko sa iyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay naunang umalis si Lolo Binoy. Umikot ito sa kuta ng mga aswang na bangkilan, habang si Eric naman ay dumaan sa dating daan. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.